The Skirvin Hotel is believed to be haunted. Welcome back mga idol. Ngayong gabi, ibang klaseng kwento ang inyong maririnig. Dahil ang inyong mga paboritong NBA player na sanay sa sigawan ng crowd, ay mga biglang nakaramdam ng matinding pagkatakot sa isang misteryosong kwarto ng isang hotel. Ito'y nangyari sa isang haunted hotel sa Oklahoma City, kung saan ang mga pinto ay kusang sumasara, at ang mga boses sa dilim ay humihingi ng tulong, at ang mga hindi nakaligtas sa bangungot na ito ay sina James Johnson, Derrick Rose, Taj Gibson, Trevor Ariza, Justice Winslow, Tyler Johnson, at maging ang 7-footer na si Eddie Curry ng New York Knicks, ay napatakbo sa takot, para lang iligtas ang sarili sa multo. Pero bago natin simulan ang kanilang kwento, ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell, para lagi kang updated sa ating mga kwentong. Simulan na natin ang kanilang kwento. Let's go! Dear basketball. Isipin niyo to mga idol, isang black belt sa martial arts. Ayon pa sa kanya, may 20 wins kickboxing record siya. Walang talo, at wala siyang inuurungan na kahit anong laban. Pero isang gabi sa Oklahoma City, tinuruan siya ng isang nilalang, kung paano ang tunay na kahulugan ng salitang takot. Ayon kay Johnson, noong siya ay rookie pa lamang, kasama niya noon ang Chicago Bulls star na si Derrick Rose. Pagkatapos nilang kumain ng dinner, bumalik sila sa kani-kanilang kwarto. Pinuksan ni Johnson ang pinto. Lahat ng gamit ay maayos. Pero si D. Rose, iba ang nadatnan. Dahil ang buong kwarto niya, baliktad ang mga gamit at nagkalat sa sahig. Ang furniture, parang may naghagis ng buo. At wala ni isang tao. Sabi ni James Johnson, "I swear haunted yung hotel na yun." Lahat ng gamit ni D. Rose nakabaligtad. At mga idol, hindi ito isang prank. Dahil sino ba naman ang magtatangkang magbiro sa MVP ng Chicago? At dahil sa pangyayaring yun, kinailangan ni Derrick Rose na sumama sa kwarto ni James Johnson, para lang makatulog. Pero paggising ni Johnson, nawala na si D. Rose. Dahil hindi na niya hinintay, na muli siyang guluhin ng multo. Pero hindi dyan nagtatapos ang mga kababalaghan. Dahil isa pang teammate niya ang nakaranas ng hindi pangkaraniwan sa hotel na iyon. Ayon kay Taj Gibson, bandang 12:15 ng hating gabi, nakahiga ako. Biglang sumara ng malakas ang pinto ng banyo. Pero walang hangin at walang ibang tao. Pero ramdam ko, may kasama ako sa kwarto. Maging si Trevor Ariza, ay nagkwento rin ng sariling karanasan sa Club Shay Shay Podcast. Ayon kay Ariza, nung mga oras na yon, nakatulog akong nakaon ang lahat ng ilaw. At paggising ko, nakakumot na ako, patay na lahat ng ilaw. At alam ko sa sarili ko, na hindi ko yung ginawa. Maging ang big man at 7-footer ng New York Knicks na si Eddie Curry, ay hindi nakaligtas sa nakakatinding balahibong karanasan sa haunted hotel. Ayon sa kanya, 2 oras lang ang tulog niya ng gabing yun. Hindi dahil sa laro, kundi dahil sa pure terror na kanyang naranasan. At dahil sa nakakaparalisang takot sa mga nilalang, na hindi dapat namamalagi sa hotel na iyon. At sa mga matang nakatitig kahit nakapikit ka, mga ingay na gumagapang sa dilim. At yung pakiramdam na may iba kang kasama sa kwarto, kahit alam mong ikaw lang ang nandun. Kaya sa tindi ng takot, bigla siyang napabangon at napatakbo, diretso sa kwarto ng teammate niyang si Nate Robinson. At doon siya nakitulog buong gabi, takot na bumalik mag-isa. At maging ang Miami Heat player na si Justice Winslow, ay hindi nakaligtas sa haunted hotel. Ayon sa kanya, tahimik ang gabi, nakahiga si Winslow, pero may kakaiba, parang may nakatingin sa kanya. Dagdag pa niya,
Unti-unting bumukas ang pinto ng banyo. Pero walang hangin. At walang ibang tao, pero may kakaibang presensya siyang nararamdaman. At animoy may naririnig siyang mahinang paghinga mula sa kadiliman. Kinabukasan, agad niyang kinausap ang kanyang teammate na si Tyler Johnson, na nakaranas rin ng katulad na bangungot. Mula noon, hindi na sila natulog ng mag-isa sa hotel na iyon. At ayon sa kanya, mas mabuti nang may kasama, kaysa may ibang kasalo na hindi mo nakikita. Pero ano nga ba ang pinagmulan ng sumpang ito? Ayon sa kwento, noong unang panahon, may chambermaid na nagngangalang Effie, na nabuntis umano ng may-ari ng hotel, na si William Balser Sturven. Para itago ang eskandalo, ikinulong niya si Effie sa 10th floor ng hotel, sa eksaktong kwarto kung saan naka-check-in si Eddie Curry. At isang gabi, dahil sa sobrang pagkalungkot at pagkabalisa, tumalon si Effie sa bintana, kasama ang kanyang sanggol. Simula noon, nagsimulang marinig ang pag-iyak ng bata sa hallway. Pinto na kusang bumubukas, boses ng babaeng umiiyak sa banyo, gamit na gumagalaw ng mag-isa. Sa Sturven Hotel mga idol, hindi mahalaga kung gaano kakalaki, at kung gaano kakalakas, o ilan na ang ring mo sa NBA. Dahil kapag mga kaluluwang hindi matahimik ang kumatok sa pintuan ng kwarto mo, wala kang mapagtatagwan. At sa laban ng buhay kontra kamatayan, wala ng buzzer beater, walang timeout, dahil multo ang laging may last possession. Kaya kung sakaling mag-check-in ka sa Sturven Hotel, at may kumatok sa pader ng kwarto mo ngayong gabi, huwag kang lilingon, at baka hindi tao ang makaharap mo, kundi isang multo. Kung nagustuhan nyo ang ating content sa araw na ito, ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, and hit the notification bell, para lagi kayong updated sa ating mga kwentong. At kung meron kayong paboritong basketball star sa NBA o PBA na gusto nyong gawan natin ng kwento sa susunod, i-comment lang sa baba. Maraming salamat sa panunood mga ka-basketball. Hanggang sa muli dito sa Dear Basketball. The Oklahoma Hotel will now be featured in a movie starring a big-time NBA player. Kyrie Irving will star in and be the executive producer. Nangulit ko! Hindi ako pumunta rito para sa mag-awa. It's more of an elementals. Lalo ngayon, basa yung tubig. Bata pa lang ako, mission ko nang alamin ang mundo ng hiwaga. At ang mga nilalang na naninirahan dito. Pero mabait, meron din namang mga survive.